Ito na siguro ang pinakamabigat na sitwasyon ng Lakers ngayong playoffs. Hindi lang dahil tambak silang series kontra sa Oklahoma City Thunder, kundi dahil unti-unti nang lumalabas ang pinakaayaw marinig ng fans na baka wala nang babalik na Luka Doncic ngayong playoff run. At habang wala si Luka, mas lalong exposed ang pinakamalaking problema ng Lakers. Wala silang sapat na firepower at masakit sabihin, mukhang hindi pa handa si Austin Reeves na akuin ang responsibilidad bilang second option. Game 1 pa lang, kitang-kita na agad ang diferensya. 108-90. Halos walang sagot ang Lakers sa bilis, depensa at physicality ng Thunder. At habang si LeBron James pilit binubuhat ang opensa, parang nawawala naman si Austin Reeves sa pinaka-importanting moment ng season. Ito ngayon ang totoong tanong. Kaya pa bang mabuhay ng Lakers habang wala si Luka? O eto na talaga ang simula ng pagbagsak nila? Unahin natin si Luka Doncic. Maraming media ang kumestyon kung bakit nasa Spain si Luka habang nasa gitna ng playoffs ang Lakers. May ilan pang nagsasabing parang bakasyon daw ito, pero nagsalita na mismo si Luka. At malinaw ang sinabi niya, hindi siya nagpapahinga, nagpapagamot siya. PRP treatment. Araw-araw siyang tinuturukan para mapabilis ang recovery. At ayon sa timeline, 8 weeks, 8 linggo. At alam nating lahat kung anong ibig sabihin nun. Kapag hindi nakaabot ang Lakers sa conference finals, tapos na ang season ni Luka. At dito mo marirealize kung gaano kadelikado ang roster construction ng Lakers. Masyado silang nakaasa sa star power. Kapag nawala si Luka, biglang bumabagsak ang buong offensive system. At nakita natin yan sa Game 1. Si LeBron, halos siya lang ang consistent creator. Si Rui Hachimura, ginagawa ang kaya niya, pero kulang. Sobrang kulang. At dito papasok si Austin Reeves dahil habang wala si Luka, dapat ito yung pagkakataon ni Reeves para patunayan na kaya niyang maging tunay na co-star. Pero ang nangyari, 8 points. 3 out of 16 shooting. At honestly, hindi lang simpleng bad shooting night yon. Mukhang hirap na hirap siyang gumawa ng separation, hirap sa physical defense, hirap sa pace ng laro, at kitang-kita na target siya ng OKC defense. Fresh legs, athletic wings, sunod-sunod na pressure. Parang lahat ng weakness niya biglang inilabas ng Thunder. At alam niyo kung ano ang mas nakakabahala? Hindi ito simpleng regular season game. Playoffs ito. Dito sinusukat ang tunay na value ng player. Kaya kahit ipinagtatanggol siya ni LeBron na galing siya ng 1-month injury absence at kailangan lang niyang makabalik sa rhythm, hindi mawawala ang pressure. Kasi habang natatalo ang Lakers, mas lalong lumalaki ang usapan tungkol sa kontrata niya. Dahil si Austin Reeves ngayon eligible sa massive extension, usapang $240 million. Pero kapag nagpatuloy ang ganitang laro, pwedeng bumagsak ang value niya. $120 million, $90 million, at sa NBA, napakabilis mawala ng perception. Kapag nakita ng league na hindi mo kayang mag-perform under playoff pressure, bababa agad ang tingin sa'yo. At masakit sabihin, mukhang dun papunta ngayon si Reeves. Hindi dahil hindi siya talented, kundi dahil exposed ang limitations niya kapag elite defense na ang hakarap. At habang nangyayari lahat yan, may isa pang problemang hindi gaanong napapansin. Luke Kennard. Malaking minuto, pero halos walang impact. 26% shooting. At kapag ang specialist shooter mo hindi makatira ng 3, nagiging liability siya sa floor. Hindi siya elite defender. Hindi rin siya shot creator. So kapag malamig siya, problema talaga. Dagdagan mo pa ng injury concern kay Jared Vanderlith at makikita mo kung bakit hirap na hirap si JJ Redick mag-adjust. Manipis ang rotation, pagod ang stars, at mas bata, mas mabilis, mas athletic ang OKC. At ito ang pinakadelikadong realization dito. Hindi sapat ang pangalan lang. Hindi sapat ang star power lang. Sa modern NBA, kailangan mo ng healthy roster, depth, athleticism, at players na kayang mag-step up kapag may injury. Sa ngayon, mukhang wala pa nun ang Lakers. Mga ka-Bench Reaction PH,
Ito na siguro ang pinaka-importanting stretch ng season ng Lakers. Hindi lang para manalo sa series, kundi para malaman kung sino talaga ang maaasahan nila moving forward. Dahil habang wala si Luka Doncic, lumalabas ang tunay na identity ng team. At habang hirap si Austin Reeves, mas lalong umiinit ang tanong, franchise-level player ba talaga siya o isa lang siyang magandang regular season piece? Masakit man sabihin, pero ito ang realidad ng playoffs. Walang tinatago, walang excuse. At sa susunod na laro, hindi lang panalo ang nakataya. Career reputations, future contracts, at mismong direksyon ng Lakers franchise ang nakasalalay. Kung kayo si JJ Redick, ano ang adjustment na dapat gawin ng Lakers para buhay pa rin ang series? At naniniwala ba kayo na makakabalik si Luka bago matapos ang playoffs?